Hoy, Lola! Ano nang kailangan mo rito? Bawal ang pulubi sa kampo militar. Ang boses na yon, magaspang at puno ng paghamak, ay tila isang batong ibinato sa tahimik na lawa ng katanghalian. Ang init ng araw ay nakakapas, at ang alikabok mula sa kalsada ay lumilikha ng isang maalab na ulap sa paligid. Sa labas ng tarangkahan ng 12 Lie Infantry Battalion, Sierra Guardians, nakatayo ang isang matandang babae. Siya si Aling Leticia o Letty, sa mga ilang nakakakilala sa kanya. Ang kanyang suot ay isang lumat-kupas na bestida, ang balikat niya ay nababalutan ng isang manipis na alampay, at sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang bayong na yari sa pinagtagpi-tagping materyales. Ang kanyang buhok na halos puti na ay nakapusod ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon, at ang kanyang mga kamay ay magagaspang mga kamay na sanay sa hirap. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong lola mula sa probinsya, na marahil ay naligaw ng daan. Sa kanyang harapan, nakatayo si Cable Alvin Santos. Ang kanyang uniforme ay lukot, ang kanyang buhok ay hindi maayos na gupit, at may anino ng balbas sa kanyang panga. Nakasandal siya sa pader ng guardhouse na parabang pag-ari niya ang buong kampo, at ang tingin niya kay Aling Letty ay puno ng inis at pagkayamot. Sabi ko, anong kailangan mo? Pag-uulit ni Santos, mas malakas ngayon, na tila babingi ang kausap. Hindi ito palengke. Umalis ka na, bago pa kita itulak palabas. Si Aling Letty ay tumingin ng diretsyo sa mga mata ng sundalo. Ang kanyang mga mata mayroong kakaiba sa mga yon. Malalim kalmado na parang isang karagatang walang hanggan. Walang bakas ng takot o hiya. Nandito ako para dalawin ang apo ko, mahinahon niyang sagot, ang boses niya ay mababa ngunit malinaw. Si Private Marco Vargas. Saglit ko lang siyang makikita, pwede ba? Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa bibig ni Santos. Marco Vargas. Tumingin siya sa kasama niyang bantay na nakaupo sa isang silya at nagkakamot ng tiyan. Pare, narinig mo yon? Yung lampayatot na si Vargas. May lola palang ganito. Humarap siyang muli kay Aling Letty. Wala sa oras ng dalaw ngayon, lola. Umuwi ka na. Abala ka lang. Akala mo ba parke to na pwede kang mag-picnic? Sa di kalayuan, sa likod ng isang hilera ng mga drum na puno ng basura, si Private Marco Vargas, na abala sa pagwawalis ng mga tuyong dahon, ay natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Si Lola Letty. Ang lola niya na pinakamamahal niya sa buong mundo. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo, yumakap ng mahigpit at sabihing miss na niya ito. Ngunit nang makita niya si Cable Santos na nakaharang sa kanyang lola, ang mga paa niya ay tila nag-ugat sa lupa. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi pwedeng makita siya ni lola ng ganito. Hindi pwedeng malaman ni lola ang pinagdadaanan niya. Si Cable Santos ang pinagmumulan ng kanyang mga bangungot sa kampong ito. Siya ang nangunguna sa pang-aapi sa kanya, sa pagtawag sa kanya ng kung ano-anong pangalan, sa pagnanakaw ng kanyang sahod. Kung lalabas siya ngayon, alam ni Marco na ipapahiya siya ni Santos sa harap mismo ng kanyang lola. At mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa makitang masaktan ang kanyang lola dahil sa kanya. Kaya't nagtago siya, dahan-dahang umatras sa likod ng mga drum, ang walis ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang puso niya ay dinudurog ng sarili niyang kaduwagan. Hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Santos ang pagtatago ni Marco. Isang malisyosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakakita siya ng pagkakataon para magsaya. Sinadya niyang lakasan ang kanyang boses para marinig ng buong paligid. Ayun pala siya sigaw niya, itinuturo ang direksyon ni Marco. Ang apo ninyo, lola. Tignan mo, nagtatago sa likod ng basurahan. Ganyan ba ang sundalo ng Pilipinas? O baka naman babae yan na nagsuot lang ng uniforme? Kaya pala ang tawag sa kanya dito inutil. Ang bawat salita ay parang kutsilyong isinaksak sa puso ni Marco. Nag-init ang kanyang mukha, kumulo ang kanyang dugo, ngunit wala siyang magawa kundi yumuko at kagatin ang kanyang labi hanggang sa halos magdugo ito. Nagpatuloy si Santos na lalong ginanahan. Hoy, lola! Hindi ko alam kung paano magpalaki ng anak, pero sa pagpapalaki ng apo palpak ka. Nagpadala ka ng ganitong klaseng tao sa militar para maging pabigat. Saan pupulutin ang Pilipinas kung ganito ang mga tagapagtanggol niya? Sa buong panahong iyon, hindi na tumingin si Aling Letty sa direksyon ng kanyang apo. Ang kanyang mga mata ay nakapako na lamang sa mukha ni Cable Santos.
Ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, parang isang maskara, ngunit ang kanyang mga mata niya ay nagsimulang magbago. Ang dating kalmadong karagatan ay unti-unting nagiging isang nagyayalong kapatagan. Nakikita niya ang lahat ang kabuktutan, ang pagmamalabis sa kapangyarihan, ang kasiyahang nakukuha ng sundalong ito sa pananakit sa kapwa. Ito ang uri ng tao na sumisira sa institusyon mula sa loob. Sa wakas, nagsalita siya. Ang boses niya ay mahinahon pa rin, ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. Hindi mo dapat sinasabihan ng ganyan ang iyong kasama. Ang simpleng pangungusap na iyon ay tila gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ng ego ni Santos. Sino ang matandang ito para pagsabihan siya? Isang pulubi na galing sa kung saang lupalop. Sumabog ang kanyang galit. Wala na siyang pakialam sa anumang paggalang. Ano, sigaw niya at humakbang siya palapit, halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ang mabahong hininga niya ay tumama sa mukha ni Aling Letty. Tinuturuan mo ako. Kung hindi lang kita nirerespeto dahil matanda ka baka nasampal na kita. Akala mo ba kung sino ka para mangaral dito? Huminto siya saglit, huminga ng malalim. Nandito ka para sa dalaw, di ba? Hindi pa oras. Kaya kung ayaw mong magkaproblema, yang apo mong inutil lumayas ali. Ngayon iyan. Bago magdilim ganhi paningin ni. Ang huling sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Huminto ang lahat. Si Keble Santos ay humihingal sa galit. Sa di kalayuan, ang mga luhang pilit pinipigilan ni Marco ay sunod-sunod nang pumatak sa alikabok. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito ang mukha ng matandang babae ay nanatiling blanko. Hindi galit. Hindi lungkot. Isang nakakakilabot na katahimikan. Isang katahimikan na mas malalim pa sa anumang sigaw. Isang katahimikan na nagbabadya ng isang napakalakas na bagyo. Ang kurtina ay nagsara sa unang yugto, sa harap ng tarangkahan ng kayabangan, sa pamamagitan ng isang sigaw na puno ng pag-insulto. Ang bagyo, ang totoong bagyo ay malapit ng wasakin ang tarangkahang iyon. At ito ay nagsisimula pa lamang. Matapos humupa ang sigaw ni Keble Santos, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa guardhouse. Maging ang ingay ng mga kuliglig ay tila naputol. Tanging ang paghinal ni Santos at ang pigil na paghikbi ni Private Marco Vargas mula sa malayo ang maririnig. Inakala ni Santos na sa kanyang pagsigaw, ang matanda ay matatakot at tatalikod na. Isang ngiting mapang-asar ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit hindi umalis ang matanda. Nanatili siyang nakatayo na parang isang estatuang bakal na ibinaon sa lupa. Hindi siya yumuko. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na anumang emosyon. Tumingin lang siya sa kawalan na parabang ang buong eksena ay nangyayari sa ibang mundo. Ang mismong kawalan ng reaksyon na iyon ang nagdulot ng kakaibang kaba kay Santos. Nagsimula siyang hindi mapakali. Bakit hindi man lang natinag ang matanda? Sa loob ng ilang segundong katahimikan na iyon, isang malakas na puwersa ang gumigising sa kalooban ni Aling Letty. Hindi ito galit. Hindi ito paghati. Ito ang tinig ng isang commander na natulog ng maraming dekada at ngayon ay dahan-dahang nagbabalik. Ito pala ang kinatatakutan ng apo ko, bulong ng isip niya, na kasing lamig ng yelo. Ang insulto sa kanya ay isang maliit na sugat lamang. Ngunit ito ang malinaw na ebidensya ng kabulukan ng buong unit. Ang kawalan ng disiplina sa mismong tarangkahan ang isang sundalo na walang takot na magsalita ng bastos sa isang sibilyan, sa isang matanda. At sa harap ng ganitong pang-aapi, ang kanyang apo ay nanginginig lamang sa takot. Lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na, bumubuo ng isang nakapanginilabot na larawan. Hindi ito simpleng problema ng isang masamang sundalo. Ito ay sintomas ng isang buong sistema na nabubulok dahil sa kapabayaan ng mga namumuno. Hindi na siya pwedeng maging isang ordinaryong lola lamang. Nararamdaman niya ang responsibilidad na bunutin ang ugat ng kabulukang ito. Ito ang likas na ugali ng isang sundalo na nakaukit na sa kanyang mga buto. At sa sandaling iyon, isang banayad ngunit malinaw na pagbabago ang nagsimulang mangyari sa kanya. Ang kanyang likod, na bahagyang kuba na dahil sa katandaan, ay dahan-dahang umunat na may isang lakas na hindi mapipigilan. Ang kanyang mga talukap, na tila laging pagod, ay dahan-dahang itinaas, inilalantad ang mga matang matagal nang nakatago. Ang kabaitan sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho, pinalitan ng isang malamig at matalas na aura ng isang commander na namuno sa libu-libong sundalo. Ang kanyang mga balikat ay tila lumapad. Ang kanyang baba ay itinaas ng may determinasyon.
Hindi na siya isang simpleng lola. Siya na muli si Lieutenant General Leticia Reyes, ang iilwing pilak na sa mga alamat na lamang nabubuhay. Biglang napalunok ng laway si Santos. Pakiramdam niya ay bumaba ng ilang grado ang temperatura sa paligid. Ang itsura ng matanda ay pareho pa rin, ngunit ang bigat ng presensya nito ay tila sumasakal sa kanya. Nakaramdam siya ng panganib, isang panganib na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahang inikot ni Aling Letty ang kanyang ulo at tumingin ng diretsyo sa itim na CC camera na naka-install sa post ng guardhouse. Para siyang nakikipag-usap sa kung sinumang nasa kabilang dulo ng lente. At pagkatapos nagsalita siya. "I-report mo sa commander ninyo kay Colonel Dante Jimenez." Ang kanyang boses wala na ang init ng isang lola. Ito'y naging isang tunog ng bakal, malamig, mababa at matatag. Hindi ito malakas, ngunit mayroon itong bigat na tumatagos hanggang sa buto ng sinumang makarinig. Hindi makapaniwala si Santos sa kanyang narinig. Ano? Nababaliw na ba ang matandang to? Hindi pinansin ni Aling Letty ang pagkabigla ni Santos at nagpatuloy. Tinawag niya ang buong pangalan ni Colonel Dante Jimenez, walang sir, walang anumang paggalang na parabang tumatawag ng isang tauhan. Sabihin mo, naghihintay si Leticia Reyes. Ang pangalang iyon, Leticia Reyes, ay hindi pamilyar kay Santos. Ngunit ang paraan ng pagbigkas nito, ang bigat sa bawat pantig, ay mas mabigat pa kaysa sa buong buhay militar niya. Nataranta si Santos. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay sumisigaw na mayroon siyang nagawang isang napakalaking pagkakamali na dapat siyang lumuhod at humingi ng tawad ngayon din. Ang kasama niyang bantay ay namumutla na. Hindi siya kasing ignorante ni Santos. Tila narinig na niya ang pangalang Leticia Reyes sa kung saan ang unang babaeng naging corps commander, isang maalamat na 3-star general sa hukbong sandatahan. Ngunit impossible. Ang kahabag-habag na matandang ito sa harap niya ay hindi maaaring ang alamat na yon. Baliw-baliw niyang iniling ang kanyang ulo, tinatanggihan ang sariling isipan. Bago pa man makapagsalita muli si Santos, ang internal na telepono sa loob ng guardhouse ay nagsimulang tumunog ng malakas at walang tigil. Ang isa pang sundalo, sa sobrang takot, ay dali-daling sinagot ang telepono. "Guardhouse, yes sir." Samantala, sa gusali ng command headquarters, mga 500 metro ang layo, si Colonel Dante Jimenez ay nagkakape sa kanyang malamig na opisina. Isa siyang tipikal na staff officer, mas magaling mag-ayos ng mga laro ng golf kaysa sa mga papeles. Halos wala siyang karanasan sa aktwal na labanan, ngunit dahil sa kanyang galing sa pakikisama at mga koneksyon, mabilis siyang umakyat sa ranggong kolonel. Ang posisyon niya bilang battalion commander sa isang liblib na lugar ay pansamantalang hakbang lamang para sa mas mataas pang posisyon. Ang sumira sa kanyang tahimik na hapon ay ang pagtunog ng telepono. Kumunot ang kanyang noo at sinagot ito. "Ano ng problema?" "Sir, report ko lang po, may sibilyan po dito sa gate." Ang boses ng sundalo sa kabilang linya ay nanginginig sa takot. Nainis si Colonel Jimenez. May matanda na namang nanggugulo sa gate, naisip niya. Pati ba naman to kailangan i-report sa akin? Takutin niyo at paalisin. Huwag niyo akong istorbohin sa maliliit na bagay. "Hay, hindi po, sir." Tinawag po niya ang buong pangalan niyo. "Gusto raw po kayong makausap." "Ano?" "Tinawag ang pangalan ko." Napatawa si Colonel Jimenez. "Sino ba siya?" "Ang sabi po niya ang pangalan niya ay Leticia Reyes, sir." "Leticia Reyes?" Kumunot ang noo ni Jimenez. Isang karaniwang pangalan. Hindi niya ito pinansin at akmang ibababa na ang telepono. Ngunit ang sumunod na sinabi ng sundalo ay nagpatigil sa kanya. "Sir, pwede po bang tignan niyo muna sa CE? Kakaiba po ang pakiramdam ko, sir." Napabuntong hininga si Jimenez, iniisip na napakaarte ng sundalo niya, ngunit pumayag na rin. Lumingon siya sa monitor na nasa tabi ng kanyang lamesa. Pinindot niya ang camera number 4, ang channel para sa gate. Sa una, sa malabong black and white na screen, wala siyang nakitang kakaiba. Si Keble Santos na mayabang na nakatayo, at isang maliit, payat na matandang babae. Wala namang kakaiba, isip niya, at akmang tatalikod na. Ngunit sa sandaling iyon, ang matanda sa screen ay dahan-dahang tumingala. Ang kanyang mukha ay tumingin ng diretsyo sa kamera. Nag-zoom in ito, at ang mukha niya ang pumuno sa buong screen. Napigil ni Colonel Jimenez ang kanyang paghinga.
Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay nalaglag bumagsak sa sahig na may malakas na kalansing. Ang mainit na kape ay tumapon sa kanyang combat boots, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang buo niyang katawan ay mabilis na nanlamig. Ang mukha na iyon ang mukha na hinding-hindi niya malilimutan. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, noong siya'y isang bagong graduate na second lieutenant, iyon ang mukha ng maalamat na operations chief ng kanilang dibisyon na kinatatakutan ng lahat. Noong panahong iyon, si General Reyes ay isa ng alamat sa militar. Luwing pilak. Ang palayaw na iyon ay kusang lumitaw sa isip ni Colonel Jimenez. Sa harap niya, walang general, kahit gaano pa karami ang bituin, ang nangahas na itaas ang kanilang ulo. Sa tuwing nagsasagawa siya ng sorpresang inspeksyon, normal na may mga batalyon o brigade commander na natatanggalan ng ranggo. Wala siyang awa, tanging perpektong disiplina at kahusayan sa misyon ang kinikilala niya. Ngunit matagal na siyang retirado. Bakit siya nagpakita na parang isang multo sa tarangkahan ng kanyang unit? Isang malamig na pawis ang bumuhos sa likod ni Colonel Jimenez. Naalala niya ang sinabi niya kanina, takutin niyo at paalisin. Gusto niyang kagatin ang sariling dila. Dali-dali niyang pinindot ang intercom, ang boses niya ay basag at halos hindi na makilala dahil sa takot. Code Re! Code Re! Lahat ng opisyal, gate, ngayon iyan. 30 seconds kayo. Ilitin ni, 30 seconds. Kung sino diyan mahuli, mananagot day akin. Hindi i-drill. Sinunggaban niya ang kanyang sombrero na nakasabit sa upuan at patakbong lumabas ng pinto. Iisa lang ang nasa isip niya. Patay. Tapos na ang buhay militar ko. Ang kanyang desperadong sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kampo, hudyat ng pagsisimula ng isang dambuhalang unos. Ang utos na emergency assembly mula sa nagpapanik na si Colonel Jimenez ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa buong kampo. Ang katahimikan ng hapon ay binasag ng malakas na sirena, tunog ng trompeta, at mga sigaw ng mga naguguluhang opisyal. Ang mga staff officer na kanina ay nagbabasa lang ng dokumento, mga company commander na umidlip sa kanilang kwarto, mga logistics officer na abala sa grasa at langis, lahat ay nagsitakbuhan palabas, ang mga mukha ay puno ng pagtataka. Anong nangyayari? Inaatake ba tayo? Imposible, walang nakascheduling drill ngayon. Mukhang nagwawala si Colonel. Ano na naman kayang maliit na bagay ang nakita niya? Ang mga mukha na dating puno ng reklamo ay unti-unting napalitan ng pagkabigla at hindi paniniwala habang papalapit sila sa guardhouse. Ang tanawing bumungad sa kanila ay isang bagay na hindi nila sukat akalain. Samantala, sa sentro ng bagyo, sa mismong guardhouse, isang kakaibang katahimikan ang naghahari. Ang mga sirena mula sa malayo ay tila background music na lamang. Si Aling Letty ay nakatayo pa rin, hindi gumagalaw, at ang kanyang malamig na katahimikan ay nangingibabaw sa lahat. Si Kable Alvin Santos ay hindi na makatayo ng maayos. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang dahon, at ang pawis sa kanyang likod ay bumabasa na sa kanyang uniforme. Ano to? Drill ba to? Hindi kung drill to, hindi dapat nandyan ang matandang yan. Gulong-gulo ang isip niya. Pakiramdam niya ay isa siyang hayop na nahulog sa patibong. Sa sandaling iyon, isang pulutong ng mga opisyal, sa paunguna ni Colonel Jimenez, ang dumating na tumatakbo, nag-iwan ng alikabok sa kanilang dinaraanan. Ang mukha ng kolonel ay puting-puti, ang kanyang uniforme ay gusot-gusot. Mukha siyang isang desperadong commander na humahabol sa isang tumakas na sundalo. Pagdating nila, humihingal na huminto si Colonel Jimenez. Hindi siya nangahas na tumingin sa mukha ni Aling Letty. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa luma at pudpod na sapatos ng matanda. Ang dose-dosenang opisyal na sumunod sa kanya ay natigilan din. Ang pinakamataas na commander ng kanilang unit, isang full-fledged colonel, ay nanginginig na parang isang basang sisiyo sa harap ng isang maliit na matandang babae. Hindi nila maintindihan ang eksena. Sinubukang habulin ni Colonel Jimenez ang kanyang hininga. At pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Yumuko siya ng 90 degrees, isinagawa ang pinakapormal at pinakatamang saludo sa militar. Ang kanyang boses ay halos mabasag sa takot at pagkamangha. Ma'am! 10 hot! Ang sigaw na iyon ay parang kulob na tumama sa guardhouse. Reporting air duty, ma'am. Battalion Commander, Colonel Dante Jimenez. I apologize, grave offense, aren't welcoming me properly.
Please forgive Eli, ma'am. General. Ang salitang iyon, ma'am, na may kasamang ganoong paggalang, ay parang isang dambuhalang martilyo na ipinukpok sa ulo ni Keble Santos. Isang general. Isang nilalang na kasing taas ng langit. Gumuho ang kanyang mundo. Nagdilim ang kanyang paningin at isang matinding pagkahilo ang dumapo sa kanya. Naalala niya ang mga sinabi niya kanina. Lumayas hindi Eli Asilo. Ang mga salitang iyon ay bumalik sa kanya na parang mga makamandag na palaso, tumutusok sa kanyang puso. Hindi man lang siya makasigaw. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa lupa. Alam niya tapos na ang buhay militar niya. Hindi, tapos na ang buong buhay niya. Samantala, si Private Marco Vargas ay naging bato sa kanyang kinatatayuan. General. Ang lola niya ay isang general. Hindi siya makapaniwala. Ngunit ang kahabag-habag na itsura ng kolonel at ang mga gulat na mukha ng mga opisyal sa paligid ay nagpapatunay na totoo ito. Sa sandaling iyon, ang mga kwento ng kanyang lolo noong bata pa siya ay biglang bumalik. Ang lola mo, Marco, sabi ng lolo niya noon, ay isang tunay na mandirigma na nagtanggol sa bansang ito. Libo-libong matitikas na sundalo ang yumuyuko sa pangalan niya. Ang tawag sa kanya ay Luwing Pilak. Noong bata siya, akala niya ay isa lamang itong fairy tale. Ngunit ang tanawin sa harap niya ay nagpapatunay na lahat ng iyon ay totoo. Ang lola na pilit niyang tinataguan dahil sa kahihiyan sa sarili niyang kahinaan ay isa palang dakilang general. Muling bumuhos ang mainit na luha mula sa mga mata ni Marco. Ngunit ngayon, iba na ang mga luhang ito. Hindi na ito luha ng kahihiyan. Ito ay luha ng nag-uumapaw na pagmamalaki, kapanatagan, at walang katapusang paggalang sa kanyang lola. Kusa siyang tumayo ng tuwid sa pinakamatikas na tindig na kaya niya. Nagsimulang magbulungan ang mga opisyal. Lieutenant General Leticia Reyes. Ang maalamat na Luwing Pilak. Impossible. Bakit siya napunta sa ganitong kaliblib na lugar? Ang kanilang mga mukha ay puno na rin ng takot, katulad ng kay Colonel Jimenez. Sa gitna ng kaguluhan, ang boses ni Aling Letty ay muling umalingaw-ngaw, pinatahimik ang lahat. Tumingin siya sa nakayukong si Colonel Jimenez, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Tumayo ka, Colonel. Walang emosyon sa kanyang boses. Itinaas ni Colonel Jimenez ang kanyang ulo na parang isang kriminal na pinatawad. Ang paghingi mo ng tawad para sa mamayan na yan. Ang kanyang mga mata ay lumampas sa kolonel, dumaan sa dose-dosenang opisyal sa likod nito. At muli siyang nagsalita. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Huminto siya saglit at idinugtong sa mas malamig pang boses. Pagkatapos ng 5 minuto, i-assemble ang buong batalyon sa parade ground. Magsisimula tayo ng isang sorpresang full unit inspection. Full unit inspection. Ang mga salitang iyon ay parang isang hatol na kamatayan. Ang mukha ni Colonel Jimenez ay hindi na lang puti, kundi kulay abo na. Sinubukan niyang kumalma, humarap sa kanyang mga tauhan at sumigaw na parang baliw. Hindi niyo binarinig? I assemble Van Ibong unit at parade ground. At loob ng 5 minuto. Bilisan niyo! Ang mga opisyal ay nagkandara pa sa pagtakbo pabalik sa kani-kanilang mga area. Ang buong kampo ay naging parang isang pugad ng pukyutan na ginulo. Iniwan ni Aling Letty ang lahat ng kaguluhan sa kanyang likuran, at dahan-dahang humakbang papasok sa kampo. Sa sandaling ang kanyang mga paa ay lumampas sa harang ng guardhouse, ang kapalaran ng unit na ito ay naitakda na. Ang tarangkahan ng kayabangan ay gumuho na. At ngayon ang mas malamig pa sa dugo na paglilinis ng Luwing Pilak upang ilantad ang lahat ng kabulukan sa loob ay magsisimula na. Kasunod ng utos ni Colonel Jimenez, isang maikling ngunit matinding kaguluhan ang naganap sa buong kampo. Ang tunog ng mga combat boots na tumatama sa semento, mga sigawan, at pagmamadali ay narinig mula sa lahat ng sulok. Sinubukan ni Colonel Jimenez na ihatid si Aling Letty sa parade ground. Iyon na lamang ang kaya niyang gawin. Ngunit muling sinira ni Aling Letty ang kanyang inaasahan. Hindi man lang niya sinulyapan ang parade ground. Sa halip, itinuro niya ang kanyang baba sa direksyon ng mga barracks kung saan nakatira ang mga sundalo. Mamaya na ang parade ground, Colonel. Una sa lahat gusto kong makita kung saan kumakain, natutulog at humihinga ang mga sundalo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang utos na hindi matatanggihan. Ang mukha ni Colonel Jimenez ay muling naging kulay abo.
Kung sa parade ground, maaari pa silang magpanggap. Ngunit ang hayaan ang luwing pilak na pasukin ang mga baraks na puno ng alikabok at kapabayaan ng maraming taon ay parang paghuhukay ng sariling libingan. Mamaam kasi po, nag-a-assemble po ang mga sundalo, baka po medyo magulo sa loob. Magulo, o dati ng magulo, malamig na putol ni Aling Letty sa kanyang palusot. Ituro mo ang daan. Sa huli, nanginginig ang mga binti, dinala ni Colonel Jimenez ang general sa pinakamalapit na baraks ng isang kumpanya. Pagpasok nila sa pasilyo, isa itong ganap na gulo. Ang mga platoon leader at sergeant ay namumutla habang sumisigaw sa kanilang mga tauhan. Ang mga sundalo ay nagkakandara pa sa pag-aayos ng kanilang mga locker, pagtutupi ng mga kumot at pag-mop ng sahig. Bilisan nyo! Isang butil ng alikabok danzi makitali, patay kayong lahat. Ngunit lahat ng ingay ay biglang tumigil, na parang sa isang mahika, nang buksan ni Aling Letty ang pinto at pumasok. Lahat ay natigilan, nanigas sa kanilang mga pwesto. Mahigit 30 peres ng mga mata na puno ng takot ang nakatitig sa maliit na matandang babae, at pagkatapos ay sa kanilang kolonel at company commander na nakayuko sa tabi niya. Hindi pinansin ni Aling Letty ang kanilang pagkabigla. Dahan-dahan siyang umikot sa silid. Saan man huminto ang kanyang mga mata, doon din tumitigil ang pagtibok ng puso ng mga opisyal. Huminto siya sa harap ng kama ng isang sundalo. Pagkatapos, na parang isang taong may suot na puting guwantes, ipinahid niya ang kanyang daliri sa ilalim ng bakal na kama. Isang makapal na itim na alikabok ang dumikit sa kanyang daliri. Hindi siya nagsalita. Itinaas lamang niya ito sa harap ng company commander, si Captain De Leon. Captain, mahina niyang tawag. Ilang araw na yata ang alikabok na ito. Ang mukha ni Captain De Leon ay walang bahid ng dugo. Mamaam, hindi niya masagot. Ang kalinisan ng tinutulugan ng mga sundalo ay refleksyon ng estado ng morale ng isang unit. Sa tingin mo, Captain, hindi kaya nabubulok na rin ang morale ng mga tauhan mo, katulad ng alikabok na ito? Naglakad siya patungo sa sunod niyang target. Random siyang nagturo ng isang locker. Buksan mo. Namumutlang binuksan ng sundalo ang kanyang locker. Sa loob, bukod sa mga uniforme, may mga nakatagong pakete ng chichirya, isang comics, at isang maliit na D3-player mga bagay na mahigpit na ipinagbabawal. Sa pagkakataong ito, tumingin siya kay Colonel Jimenez. Colonel Jimenez, ang lakas ng isang sundalo ay nagmumula sa kanyang pisikal at mental na kondisyon. Hindi mo ba naiisip na ang mga bagay na ito ay unti-unting sumisira sa disiplina ng hukbo? O alam mo ito, ngunit nagbubulag-bulagan ka lang. Sorry, ma'am, ayusin ko po agad, paulit-ulit na sabi ni Colonel Jimenez na parang loro. Nagpatuloy ang kanyang inspeksyon mula sa impyerno. Mga kumot na hindi nakatupi ng maayos, sapatos na hindi makintab, maging ang sapot ng gagamba sa bintana. Walang nakaligtas sa kanyang matalas na mga mata. Hindi siya sumisigaw. Gumagamit lamang siya ng malamig at lohikal na mga tanong para piliting aminin ng mga opisyal ang kanilang sariling kapabayaan. Ang paraang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na parusa. Ang kanilang amor proprio ay unti-unting nadudurog. Matapos ang barracks, ang sunod niyang pinuntahan ay ang armory. Ang sarhento na namamahala dito ay naghihintay na, ang mukha ay parang isang kaluluwang ligaw. Ang armory ang puso ng isang unit. Kung bulok ang puso, mamamatay ang buong katawan, bulong ni Aling Letty pagpasok. Nagturo siya ng isang E-16 na rifle sa pinakasulok na bahagi ng lalagyan. Ilabas mo yan. Nanginginig na kinuha ng sarhento ang baril. Kinuha ito ni Aling Letty ng may kasanayan, at sa harap ng lahat, isang nakamamanghang eksena ang naganap. Kinalas niya ang buong baril sa loob lamang ng ilang segundo na parabang ito ang ginawa niya sa buong buhay niya. Ang tunog ng mga bakal na nagkikiskisan ay umalingaw sa tahimik na armory. Dinampot niya ang isang piraso at itinuro ang isang maliit na uka sa loob. Tignan ninyo. May kalawang. Ebidensya ng hindi tamang paglilinis. Namutla ang mukha ng sarhento. Report, ma'am, araw-araw po naming nililinis niya. Sinungaling, putol ni Aling Letty. Ang kalawang na ito ay hindi nabubuo sa loob ng 1 o 2 araw. Ito ay resulta ng kapabayaan ng hindi bababa sa ilang linggo. Ilabas mo ang logbook ng paglilinis ng armas. Mabilis niyang tiningnan ang logbook. Ngumisi siya. Sa papel, perpekto ang paglilinis araw-araw.
Ang logbook na ito ay hindi nagtuturo ng katapatan, kundi ng pagsisinungaling at katamaran. Hindi niyo tinuturuan ang mga sundalo kung paano bumaril, tinuturuan niyo sila kung paano gumawa ng peking report, tama ba? Tumaas ang kanyang boses. Kung sumiklab ang gyera ngayon, itong kinakalawang na baril ang dadalhin niyo sa laban. Kapag hindi ito pumutok sa harap ng kalaban, anong sasabihin niyo? Na perpekto naman ang logbook ng paglilinis? Walang nakasagot sa kanyang mga tanong. Hindi iyon tanong, kundi isang hatol. Ang kahandaan ng unit sa labanan, na nakatayo sa isang kastilyong buhangin ng mga peking report, ay nailantad sa harap ng lahat. Si Private Marco Vargas, na nakatayo sa isang sulok, ay pinapanood ang lahat ng hindi humihinga. Nasasaksihan niya ang isang alamat. Ang imahe ng luwing pilak na ikinukwento ng kanyang lolo ay nabubuhay sa harap niya. Ngayon niya naintindihan kung bakit ang maliit na matandang ito ay kayang payukuin ang mga general. Hindi ito dahil sa ranggo. Ito ay dahil sa aura ng isang tunay na leader na nagmumula sa perpektong profesionalismo at isang pag-unawa sa esensya ng mga bagay na hindi kayang kontrahin ni Numan. Ang takot sa kanyang puso ay naglaho, napalitan ng walang hanggang pagmamalaki at paghanga. Paglabas nila ng armory, ang mukha ni Aling Letty ay blanko pa rin, ngunit ang mga mukha ni Colonel Jimenez at ng mga opisyal sa likod niya ay kulay abo na, parang mga taong kalalabas lang sa impyerno. Sinulyapan ni Aling Letty ang gusali ng headquarters, at sa wakas, lumingon siya sa direksyon ng parade ground. Kung ang ugat ay bulok na, guguho na ang lahat, bulong niya. Ngayon, tignan natin ang mga mukha ng mga sundalo mo. Nagsimula siyang maglakad patungo sa parade ground. Ang inspeksyon ay tapos na, ngunit alam ng lahat na yon ay pampagana pa lamang. Ang tunay na paghuhukom na magtatakda ng kapalaran ng buong unit ay magsisimula na sa parade ground. Ang sikat ng araw sa katanghalian ay walang awang tumatama sa parade ground. Daan-daang sundalo ang nakatayo sa pormasyon, ngunit hindi mo makikita sa kanila ang dignidad ng isang tunay na mandirigma. Ang kanilang mga sombrero ay tabingi, ang uniforme ay basang-basa ng pawis, at ang mga mata ay puno ng kaba at takot. Mukha silang mga bilanggo na naghihintay ng hatol. Sa entablado, sa gitna ng lahat, nakatayo si Aling Letty. Ang kanyang maliit na pangangatawan ay lalong lumiliit sa harap ng daan-daang sundalo, ngunit walang sinumang nangahas na maliitin siya. Ang kanyang presensya ay mas mabigat pa kaysa sa sikat ng araw. Sa likod niya, si Colonel Jimenez at ang lahat ng opisyal ay nakatayo na parang mga estatwa, lahat ay nakayuko. Nanahimik si Aling Letty ng matagal. Tinitignan niya ang bawat mukha sa parade ground. Saan man huminto ang kanyang mga mata, napapalunok ang sundalong tinitignan niya. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses, kahit walang mikropono, ay umalingaw sa bawat sulok. Nandito ako ngayon, hindi bilang isang general. Ang kanyang pambungad na salita ay ikinagulat ng lahat. Nandito ako ngayon bilang isang ordinaryong mamamayan ng bansang ito, at bilang isang lola na may apo na sundalo rin, katulad ninyo. Huminto siya, muling inilibot ang kanyang tingin. Ang mga mamamayan ay nagtitiwala sa hukbong sandatahan. Nakakatulog kami ng mahimbing sa gabi dahil naniniwala kami na kayo, sa oras na ito, ay naglilingkod para protektahan ang bayan. Ang unipormeng suot ninyo ay hindi lamang damit. Ito ay simbolo ng tiwala at pag-asa ng taong bayan. Isang pangakong hinabi mula sa dugo at pawis ng mga nauna sa atin. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lamig ng yelo. Pero, ano ang nakita ko sa inyo ngayong araw? Ang kanyang mga mata ay sandaling huminto sa kinatatayuan ni Keble Santos. Naramdaman ni Santos ang tingin na yon at nanginig ang buo niyang katawan. Ang bantay sa gate, minumura ang sibilyan. Ang barracks, pugad ng alikabok. Ang mga baril, kinakalawang. Ang mga report, puro kasinungalingan. Sa inyong mga mata, wala ang tapang ng isang sundalo, kundi ang katamaran at panlilinlang. Ito ba ang paraan niyo ng pagtanaw ng utang na loob sa tiwala ng bayan? Ito ba ang itsura ng isang sundalong tumutupad sa sagradong tungkulin? Tumaas ang kanyang boses. Naisip ko kanina na ang morale ng unit na ito ay nabubulok na, katulad ng alikabok at kalawang. Pero nagkamali ako. Umiling siya. Hindi kayo nabubulok. Bulok na kayo. Bulok hanggang sa pinakaugat ng inyong pagkatao. Ang kanyang sigaw ay nagpatigil sa lahat. Ang isang tunay na sundalo ay matapang sa kalaban, ngunit mapagkalinga sa kasama. Pero kayo?
Ang mga baril ninyo, hindi sa kalaban nakatutok, kundi sa pinakamahina at walang laban niyong kasama, tama ba? Kasabay ng salitang iyon, sinenyasan niya si Private Marco Vargas. Private Vargas, humarap ka. Natigilan si Marco. Hindi siya makagalaw. Muling bumalik ang takot. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang tingin ng kanyang lola ay nagsasabing, huwag kang matakot. Nandito ako. Kinuha ni Marco ang lahat ng kanyang lakas at nanginginig na humakbang pauna. Marahang hinawakan ni Aling Letty ang kanyang balikat. Tumingin siya ng diretsyo kay Keble Santos at sa mga kasamahan nito. Ano ang kasalanan ng sundalong ito? Dahil ba hindi siya kasing galing magsalita? Dahil ba medyo mabagal siyang kumilos? O dahil lang mahina siya, kasalanan na ba yon? Nanginginig na ang kanyang boses sa galit. Ang militar ay lugar para gawing malakas ang mahina. Para tulungan ang may pagkukulang. Isang lugar kung saan natututo ang lahat na lumaban bilang isang koponan. Ang gamitin ang kahinaan ng iba para tapakan sila ay hindi gawain ng sundalo, gawain iyan ng mga siga-siga sa kanto. Marahan niyang tinapik ang likod ni Marco. Magsalita ka, Marco. Sabihin mo ang lahat ng pinagdaanan mo. Huwag ka nang matakot. Pinunasan ni Marco ang kanyang mga luha at nagsimulang magsalita. Mahina at nanginginig ang kanyang boses, ngunit naroon ang lahat ng sakit at kahihiyan na matagal niyang kinimkim. Gabi-gabi po tinatawag nila ako sa likod ng bodega para bugbugin. Ang sahod ko po, kinukuha nila. Pati po ang mga sulat na pinapadala nyo, pinupunit nila sa harap ko. Nagpatuloy ang kanyang pagsisiwalat. Nagsimulang magbulungan ang mga sundalo. Ito ang katotohanang marami sa kanila ang nakakaalam, ngunit nagbubulag-bulagan. Ngunit ngayong nailantad na ito sa harap ng lahat, sa harap ng isang maalamat na general, ang bigat nito ay hindi masusukat. Nang matapos si Marco, itinuro ni Aling Letty ang iba pang sundalo. Siguradong hindi lang si Private Vargas. Ang lahat ng nakaranas ng pang-aapi mula sa mga taong ito, humakbang kayo ngayon. Ako ang magiging pananggan nyo. Sa una, walang gumalaw. Ngunit maya-maya, isa, dalawa, tatlo ang mga sundalo ay nagsimulang humakbang pauna. Ang kanilang mga testimonya ay mas nakakagulat pa. Pagyurak sa pagkatao, pambubugbog, pagnanakaw. Ang lahat ng kabulukan ay nailantad, walang natirang detalye. Nang matapos ang lahat, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa parade ground. Si Keble Santos at ang kanyang mga kasamahan ay hindi na makatingin. Hindi na sila mga sundalo. Sila ay mga kriminal na hinubaran sa harap ng daan-daang mata na puno ng galit at pandidiri. Malamig silang tiningnan ni Aling Letty mula sa entablado. Ang kanyang paghuhukom ay hindi pa tapos. Colonel Jimenez, tawag niya. Yes, ma'am. Agad na i-detain ang mga taong ito at ihanda ang kaso laban sa kanila, alinsunod sa Articles of War. At lahat ng opisyal na nagpabaya at hinayaang mangyari ang krimeng ito ay kailangang managot. Ang kanyang huling mga salita ay isang hatol na kamatayan para sa lahat ng may responsibilidad sa nabubulok na kahariang ito. Ang paghuhukom sa parade ground ay natapos na, ngunit ang tunay na parusa ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang kalangitan ay naging kulay abo, at isang malamig na hangin ang umihip, hudyat ng isang malakas na ulan na malapit nang bumuhos. Ang huling utos ni Aling Letyang kasuhan ang mga may sala alinsunod sa batas militar ay hindi lamang isang utos, kundi isang deklarasyon ng pagtatapos ng nabubulok na kaharian sa loob ng kampo. Si Keble Santos at ang kanyang mga kasamahan ay nanatiling nakaluhod, ang mga mukha'y puting-puti na parang papel. Ang parusa ng batas. Iyon ang mga salitang hindi man lang sumagi sa kanilang isipan habang ninanamnam nila ang kapangyarihan sa pag-api sa kanilang kapwa. Ang bigat ng mga salitang iyon ay dumagan sa kanila na parang toneladang bakal. Sa kabilang banda, si Private Marco Vargas at ang iba pang biktima ay tahimik na ikinuyom ang kanilang mga kamao. Sa kanilang mga mata, kasama ng kapanatagan, ay ang mainit na pakiramdam ng katarungan. Ngunit hindi doon natapos ang paghuhukom ni Aling Letty. Naniniwala siyang ang batas ay maaaring magparusa sa kanila, ngunit hindi nito kayang linisin ang kayabangang nakaukit na sa kanilang mga buto. Bumaba siya mula sa entablado at dahan-dahang lumapit sa grupo ni Santos. Hindi niyo lang iwinaksi ang karangalan bilang sundalo, malamig niyang sabi, iwinaksi niyo rin ang karangalan bilang tao. Bago kayo harapin ang parusa ng batas, sisimulan ko ang isang espesyal na pagsasanay para durugin ang mayabang at duwag ninyong pagkatao.
Ipapatikim ko sa inyo ang sakit na idinulot ninyo sa inyong mga kasama. Tumingin siya kay Colonel Jimenez. Hubaran niyo sila ng pang-itaas na uniforme. Dalhin sa gitna ng parade ground. Walang pag-aalinlangang sumunod si Colonel Jimenez. Si Santos at ang kanyang mga kasamahan ay hindi na nanlaban. Para silang mga hayop na dinala sa katayan, hinubaran at kinaladkad sa gitna. Sa sandaling iyon, na parang nakatakda, nagsimulang pumatak ang malamig na ulan mula sa kulay abong kalangitan. Mabilis itong lumakas, at ang parade ground ay naging isang malawak na putikan. Simulan ang push-ups. Huwag hihinto hanggat walang utos. Simulan ngayon. Kasabay ng utos ni Aling Letty, nagsimula ang kanilang impyernong pagsasanay. Sa una, pilit pa nilang kinakaya. Ngunit habang lumilipas ang oras, ang kanilang mga braso ay naging parang tingga, ang kanilang paghinga ay humahabol. Ang ulan, pawis at putik ay naghalo-halo sa kanilang mga mukha. 1, 2. Bilangin ng malakas, sigaw ni Colonel Jimenez, nakasabay na bumubuhos ng ulan. Daan-daang sundalo ang nanonood sa kanilang kahabag-habag na kalagayan. Sa sandaling iyon, humarap si Aling Letty sa natitirang mga sundalo. Tignan niyong mabuti, ang kanyang boses ay tumagos sa ingay ng ulan. Tignan niyo ang bigat ng kanilang kasalanan at tignan niyo rin ang kasalanan ng bawat isa sa inyo. Itinuro niya ang mga sundalo sa pormasyon. Kung sila ang demonyo, ano kayo? Ang mga nakakita sa lahat ng ito pero nagbulag-bulagan. Ang mga narinig ang lahat pero nagbingi-bingihan. Kayo ay kasabwat din. Kapag ang kasama mo ay nagdurusa at nanahimik ka, kapag may nakita kang inhustisya, at tumalikod ka, iyan ang pinakaduwag at pinakakarumal-dumal na krimen sa militar. Ang kawalang pakialam ay isa ring kasalanan. Sa kanyang mga salita, maraming sundalo ang yumuko, ang bigat ng konsensya ay parang kutsilyong tumusok sa kanilang mga puso. Ang tingin ni Aling Letty ay bumaling naman sa mga opisyal. Kung ganyan kabigat ang kasalanan ng mga sundalo, gaano pa kaya kabigat ang kasalanan nyo na may responsibilidad na mamuno sa kanila? Tinawag niya ang company commander ni Marco, si Captain De Leon. Captain, bilang commander, tungkulin mong alagaan ang iyong mga tauhan na parang sarili mong mga anak. Pero ano ang ginawa mo? Habang nangyayari ang mga karumal-dumal na ito sa unit mo, minsan mo man lang ba silang pinakinggan? Hindi makapagsalita si Captain De Leon. Huwag mong sabihin hindi mo alam. Ang sabihin mong hindi mo sinubukang alamin, iyan ang pinakamalaking kapabayaan ng isang leader. Isa-isa niyang itinuro ang mga platoon leader. Kayo ang pinakamalapit sa mga sundalo. Ang inyong kawalang pakialam ang yumurak sa kaluluwa ng isang sundalo at sumira sa disiplina ng hukbo. Ibinigay niya ang kanyang huling utos kay Colonel Jimenez. Si Captain De Leon at ang lahat ng platoon leader na sangkot, simula ngayong araw, ay relieved sa kanilang pwesto. Wala na kayong karapatang mamuno. Ihaharap kayo sa court-martial. Relieved from duty. Isa yon sa pinakakahiyahiyang parusa para sa isang opisyal. Ang mga mukha nila ay napangiwi sa desperasyon. Isang mansa na hindi na mabubura sa kanilang karera. Samantala, sa gitna ng parade ground, ang parusa ay umabot na sa sukdulan. Ang grupo ni Santos ay halos mga bangkay na. Matagal na silang huminto sa pag-push up, nakasubsob na lamang ang mga mukha sa putik, humihingal. Wala na ang kayabangan sa kanilang mga mata, tanging sakit at desperasyon na lamang. Sa wakas, tuluyang gumuho ang pagkatao ni Alvin Santos. Tatama na po, mali na po ako, nagsimula siyang humagulgol sa putikan na parang isang hayop. Ngunit hindi iyon luha ng pagsisisi. Iyon ay luha ng pagkaawa sa sarili, sa nawalang kapangyarihan at sa madilim na hinaharap. Ang dating hari ng guardhouse ay isa na lamang kahabag-habag na nilalang na nagkukumawag sa putik. Malamig siyang tiningnan ni Aling Letty. Ngayon naramdaman niyo na ba kahit kaunti ang sakit na dinanas ng mga kasama niyo? Sininyasan niya si Colonel Jimenez. Itigil na. Dalhin sila sa infirmary. Bantayang maigi hanggang dumating ang military police. Ang paghuhukom ay natapos na. Ang malakas na ulan ay unti-unti nang tumila. Ang natira na lamang sa parade ground ay ang tunog ng paghingal ng mga sundalo at ang amoy ng basang lupa. Ang pinakamalaking bukol sa unit ay natanggal na at ang mga nagpabaya ay naparusahan na. Ngunit ang mukha ni Aling Letty ay seryoso pa rin. Tiningnan niya ang daan-daang sundalo na tulala at basang-basa sa ulan.
Bumuhos na ang ulan ng paglilinis, ngunit hindi nito kayang hugasan ang nadurog na amor proprio at mga nasugatang kaluluwa. Ngayon, sa impyernong parade ground na ito paano muling itatayo ang isang unit na wasak na wasak. Isang mas mabigat at mas mahalagang misyon ang bumabagsak kasabay ng mga huling patak ng ulan. Sa wakas, tumila na rin ang ulan. Ang langit ay kulay abo pa rin, ngunit may mga sinag ng araw na sumisilip na sa makapal na ulap, nagbibigay liwanag sa kahabag-habag na itsura ng parade ground. Sa gitna, sa putikan, ang mga anino na lamang ng mga nagdusa ang natira. Dinala na sila ng mga mediko, iniwan ang isang bakas ng kahihiyan na hindi na mabubura. Daan-daang sundalo ang nanatiling nakatayo. Ang kanilang mga basang uniforme ay malamig na dumidikit sa kanilang mga katawan. Ang ilan ay nangingitim na ang mga labi sa ginaw. Hindi pa sila nakakabawi sa matinding pagkabigla. Ang pinakamadilim na bahagi ng kanilang unit ay nailantad, at ang kanilang pagkatao bilang sundalo ay nadurog. Hindi nila alam kung saan sila pupunta o kung ano ang kanilang gagawin. Sa sandaling iyon, muling nagsalita si Aling Letty. Ngayon, ang kanyang boses ay hindi na malamig o galit. Sa halip, mayroon itong tibay at determinasyon ng isang arkitekto na muling itatayo ang isang guhong pader. Ang paghuhukom ay tapos na. Sa kanyang mga salita, lahat ay nag-angat ng ulo. Ang mga bulok na bahagi ay tinanggal na. Ang mga may sala ay haharap sa batas. Ngunit huwag niyong isipin na tapos na ang lahat. Ito ay hindi ang katapusan. Ito ang bagong simula. Tiningnan niya ang bawat sundalo sa mata. Ngayong araw, hindi ko nakita sa inyo ang imahe ng isang sundalo. Ngunit nakita ko sa inyong mga mata ang isang apoy na hindi pa namamatay. Mga matang marunong mahiya. Mga matang nakita kung ano ang mali. At mga matang gustong bumangon muli. Hindi ko kayo susukuan. Hindi ko susukuan ang unit na ito. Lalong lumakas ang kanyang boses. Simula ngayon, muli nating itatayo ang batalyong ito. Huhugasan natin ang lahat ng kahihiyan ng nakaraan, para muling isilang bilang pinakamalakas, pinakadisiplinado, at pinakamarangal na unit sa buong hukbo. Gagawa tayo ng isang samahan na nagkakaisa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamalaki sa sarili at tiwala sa kasama. Ang kanyang mga salita ay parang isang maliit na mitsa na itinapon sa mga nagyayelong puso ng mga sundalo. Isang maliit na pag-asa ang nagsimulang sumibol. At ang ating unang misyon ay magsisimula ngayon. Itinuro niya ang mga walis at pandakot sa isang sulok. Ang unang misyon natin ay maglinis. Lilinisin natin ang maputik na parade ground na ito. Ang maruruming barracks. Ang kinakalawang na mga armas. At higit sa lahat lilinisin natin ang ating mga sarili na dinumisan ng kahihiyan at kabiguan. Bumaba siya sa entablado at humarap kay Colonel Jimenez. Sa misyong ito, walang ranggo. Mula sa pinakamababang private hanggang sa akin, at sa iyo, Colonel, walang exempted. Hindi ito utos. Ito ay isang pangako nating lahat para muling mahanap ang nawalang karangalan. Siya ang unang lumapit sa mga gamit panlinis. Dinampot niya ang pinakalumang walis. Naglakad siya patungo sa pinakamaputik na bahagi ng parade ground at tahimik na nagsimulang magwalis. Lahat ay napigil ang hininga. Isang maalamat na 3-star general, sa harap ng daan-daang tauhan, ang unang humawak ng walis para maglinis. Ang kilos na yon ay may mas malakas na mensahe kaysa sa anumang talumpati. Sa sandaling yon, may gumuho sa loob ni Colonel Jimenez at may bagong itinayo. Buong buhay niya, umasa siya sa mga koneksyon. Ngayon, nakikita niya ang isang tunay na leader. Isang pamumuno na hindi nakabatay sa kapangyarihan, kundi sa pagiging ehemplo, kahit sa pinakamaliit na bagay. Hindi na siya isang kriminal na nanginginig sa takot. Siya ang commander ng unit na ito. Naglakad siya patungo sa mga gamit, kinuha ang pinakamalaking mop at tumabi kay Aling Letty, tahimik na naglinis. Mainit na luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Luha ng pagsisisi at panunumpa para sa isang bagong simula. Nang makita ito, ang mga opisyal at sundalo ay hindi na nag-atubili. Isa-isa silang gumalaw. Si Private Marco Vargas ay isa sa kanila. Kumuha siya ng walis at tahimik na naglinis sa tabi ng kanyang lola at ng kanilang kolonel. Wala nang takot sa kanyang puso. Sa halip, naramdaman niya ang pagkakaisa. Maya-maya lang, daan-daang sundalo na ang kumikilos. Ang parade ground ay naging isang malaking lugar ng paggawa.
Ang tunog ng mga walis ng tubig ng pag-aabutan ng gamit ay naging isang bagong musika. Hindi lang sila naglilinis ng putik. Wawalisin nila ang kahiyahiyang nakaraan at muling itatayo ang nawasak na amor proprio. Huminto saglit si Aling Letty at pinanood ang mga sundalong sama-samang nagpapawis. Sa kanyang mga labi, sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, isang napakaliit na ngiti ang sumilay. Sa lupain ng desperasyon, sa wakas, sumisibol na ang mga buto ng pag-asa. Ang muling pagtatayo ng unit ay nagsimula na sa pinakamababang lugar. Lumubog na ang araw at ang kalangitan ay naging kulay kahel. Ang parade ground na nilinis ng daan-daang sundalo ay kumikinang na sa kalinisan. Ang amoy ng putik ay napalitan ng amoy ng basang semento. Pagod na ang lahat, ngunit iba na ang kislap sa kanilang mga mata. Sa lugar ng takot, mayroon ng kakaibang pagkakaisa at tahimik na pagmamalaki. Oras na ng hapunan. Ang boses ni Colonel Jimenez, kahit paos, ay may bigat at sinseridad na. Ang mga sundalo ay hindi na magulong naglalakad. Tahimik at maayos silang pumila papunta sa mess hall. Ang dating maingay na lugar ay napuno ng isang maayos na katahimikan. At may isa pang pagbabago. Ang pagkain na yung gabi ay mas masarap at mas marami kaysa dati. Mainit na kanin, nilagang baka, sinigang na baboy, at tortang itlog. Inilabas ng mga kusinero ang lahat ng kanilang makakaya. Ito ay bunga ng takot sa general, at kasabay nito, isang maliit na selebrasyon para sa bagong simula. Tahimik na pinanood ni Aling Letty ang lahat. Kumuha siya ng kanyang pagkain. Inalok siya ng mga opisyal ng isang espesyal na lamesa, ngunit tumanggi siya at umupo sa isang sulok. Maya-maya, nanginginig na lumapit si Private Marco Vargas at umupo sa tapat niya. Ito ang unang pagkakataon na magkaharap sila ng sila lang. Hindi niya alam ang sasabihin. Si Aling Letty ang bumasag sa katahimikan. Kumuha siya ng isang piraso ng torta mula sa kanyang plato at inilagay sa kanin ni Marco. Kumain ka ng marami. Kailangan mo ng lakas. Ang mainit na mga salitang iyon ang nagpabuhos sa mga luhang pilit pinipigilan ni Marco. Lola, sorry po, humihikbi niyang sabi. Dahil po sa kahinaan ko nadamay pa kayo. Sorry po. Hinayaan lang siya ni Aling Letty na umiyak. Nang tumahan na siya, marahan siyang nagsalita. Marco, ang kahinaan ay hindi kasalanan. Pero ang magtago sa likod ng kahinaan iyon ang maaaring maging kasalanan. Normal ang matakot. Ako man, nakaramdam ng takot ng maraming beses. Ang tunay na malakas ay hindi yung taong hindi natatakot. Siya yung taong kahit takot, ginagawa pa rin ang tama. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang apo. Naging matapang ka ngayong araw. Ang sabihin ang katotohanan sa harap ng lahat, iyan ang tunay na katapangan ng isang sundalo. Proud ako sa'yo. Tumingin si Marco sa kanyang lola. Wala na ang lamig ng luwing pilak sa mga mata nito, tanging ang dalisay na pagmamahal para sa isang apo. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Sa halip, maging responsable ka. Ikaw at ang mga kasama mo, may pagkakataon kayong baguhin ang unit na ito. Para hindi na maulit ang nangyari ngayon, kailangan niyong maging bantay at panangga ng isa't isa. Ngayon, hindi ka na isang mahinang kailangang protektahan. Isa ka ng kasamang dapat magprotekta sa iba. Naiintindihan mo ba? Opo, Lola. Naiintindihan ko po, sagot ni Marco, ang boses niya ay puno na ng determinasyon. Ngumiti si Aling Letty. Kinuha niya mula sa kanyang bayong ang isang makapal na sweater na siya mismo ang gumawa. Malamig pa rin sa gabi. Isuot mo, too. Nang matapos ang hapunan, lumapit si Colonel Jimenez. Ang mukha niya ay puno na ng respeto. Ma'am, salamat po sa lahat. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang tunay na pagiging isang leader. Nakakahiya pero hindi ko po alam kung paano ko sila muling pamumunuan. Pwede po ba ninyo akong turuan? Tiningnan siya ni Aling Letty. Kolonel, ang pwesto ng isang leader ay hindi para tumayo sa ibabaw ng kanyang mga tauhan. Ang tunay na leader ay alam kung aling bahagi ng katawan ng kanyang sundalo ang pinakamasakit kapag nagmamartsa. Hindi ang balikat, hindi ang likod kundi ang kanilang mga paa. Maging isang leader ka na nagmamalasakit sa mga paa ng iyong mga sundalo sa mga tahimik na nagtitiis sa pinakamababang lugar. Kapag ginawa mo yan, handa nilang ibigay ang kanilang buhay para sa iyo. Itinatak ni Colonel Jimenez ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Muli siyang yumuko ng malalim. Ang aral ninyo, ma'am, habang buhay kong dadalhin.
Gabi na nang umalis si Aling Letty. Ihinatid siya ni Colonel Jimenez at Marco sa gate, na ngayon ay malinis na. Tiningnan niya ang kanyang apo sa huling pagkakataon. Si Marco ay hindi na ang duwag na batang nagtatago sa dilim. Nakatayo siya ng matikas, ang kanyang mga matay malinaw at matatag. Tahimik na sumakay si Aling Letty sa sasakyan. Ang iniwan niya ay hindi mga guho ng pagkawasak, kundi mga buto ng pag-asa. Habang papalayo ang sasakyan, tiningnan niya ang kampo at marahang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mahabang araw niya ay sa wakas, natapos na. Lumipas ang bagyo at 2 panahon ang nagdaan. Ang init ng tag-araw ay napalitan na. Sa ilalim ng asul na langit ng Taglagas, ang unit ay mayroon ng ibang itsura. Ang tarangkahan ng kayabangan ay isa na lamang alaala. Ang unit ngayon ay may bagong palayaw, ang Aguila Battalion. Ang pagbabago ay nakakamangha. Sa isang surpresang inspeksyon mula sa General Headquarters, hindi makapaniwala ang mga inspektor. Ang kanilang nakita ay hindi isang problemadong unit, kundi isang kampong walang kapintasan, isang armory na napakalinis, at higit sa lahat, ang kumpiyansa at tapang sa mga mata ng bawat sundalo. Ang general na namuno sa inspeksyon ay tinapik si Colonel Jimenez sa balikat. "Colonel, anong nangyari dito?" Ang unit sa report at ang unit na ito ay magkaiba. Ngumiti lamang si Colonel Jimenez. "Sir, ginagawa lang po namin ang dapat gawin ng isang sundalo." Ang kanyang pagbabago ang pinakadramatiko sa lahat. Hindi na siya isang opisyal na nagkukulong sa opisina. Tuwing umaga, kasabay niyang tumatakbo ang mga sundalo. Tuwing kainan, kasalo niya sila. At hindi niya kinalimutan ang aral ni Aling Letty. Buwan-buwan, pagkatapos ng mahabang martsa, siya mismo ang umuupo sa labas ng infirmary, tinatanggal ang sapatos ng kanyang mga tauhan, tinitingnan ang kanilang mga paltos, at personal na nilalagyan ng gamot. "Ang mga paa ninyo ang makina ng batalyong ito," lagi niyang sinasabi. Si Colonel Jimenez ay naging isang tunay na leader na pinagkakatiwalaan ng lahat. Si Private Marco Vargas ay isa ng Private First Class. Mas malapad na ang kanyang mga balikat at wala nang bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Siya na ang pinakamaasikaso sa mga bagong recruit. Isang gabi, may isang bagong sundalo na tahimik na umiiyak. Nahihirapan ito sa training at namimiss ang kanyang pamilya. Narinig ito ni Marco. Lumapit siya, hindi para pagalitan, kundi para bigyan ng isang pirasong tinapay. "Okay lang yan," mahina niyang sabi. "Ganyan din ako dati. Bukas, gigising tayo ng maaga, tuturuan kita sa pagkalas ng baril. Sabay tayo." Ang bagong sundalo ay napatingin sa kanya, puno ng pasasalamat ang mga matang may luha. Si Marco, nang hindi namamalayan, ay naging ang mabuting senior na pinapangarap niya noon. Binasag niya ang siklo ng pang-aapi. Ang kwento ng araw na iyon ay kumalat na sa buong militar, naging isang alamat. Sa ibang kampo, isang sarhento ang nagagalit sa mga bagong recruit. "Ang papitik-petiks ninyo. Noong panahon namin eh." Isang sundalong malapit nang matapos ang serbisyo ang tumawa. "Sarge, baka mapaaway ka niyan. Hindi mo pa ba narinig ang alamat ng Lola Hawk?" Nanlaki ang mga mata ng mga recruit. Ikinuwento ng sundalo ang nangyari. "Kaya ngayon, sa kahit saang kampo, kapag may matandang dumalaw, parang hari kong ituring. Mag-ingat ka, Sarge. Baka yung lola ng pinapagalitan mo, kaibigan pala ni Lola Hawk." Nagtawanan ang lahat. Ngunit sa tawanang iyon, mayroong paggalang. Ang kwento ni Aling Letty ay naging isang buhay na aral na nagpatino sa disiplina ng buong hukbo. Si Marco naman ay nagsusulat ng liham. "Mahal kong lola, unang bagsak na po ng nyebe dito. Salamat po sa sweater na ginawa nyo, hindi po ako giniginaw. Lola, iba na po ang unit namin ngayon. Nagtutulungan na po ang lahat. Si Colonel Jimenez po, parang tatay na namin. At kamakailan lang po, ako naman ang nagturo sa isang bagong sundalo. Gusto ko rin pong maging mabuting sundalo para sa iba, tulad ng natutunan ko sa inyo. Minsan, naaalala ko pa rin ang araw na yon, ang ulan, at ang itsura ninyo habang pinapagalitan kami. Dumating kayo para iligtas ako, pero ang totoo, iniligtas ninyo kaming lahat. Tinuruan niyo kami kung paano maging isang tunay na sundalo. Maraming salamat po, Lola. Hindi na po ako ang duwag na bata. Isa na po akong sundalong maipagmamalaki ninyo. Mag-iingat po kayo. Sa pag-uwi ko, mas matikas na ang apo ninyo. Nagmamahal ang iyong apo, Marco."
Sa isang maliit na bahay sa probinsya, binabasa ni Aling Letty ang sulat. Isang mainit at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa bintana, pinapanood ang pagbagsak ng nyebe. Sa pader, nakasabit pa rin ang isang lumang litrato. Ang batang luwing pilak, suot ang unipormeng may 3 bituin, nakangiti na parang sa kanya ang buong mundo. At lumipas pa ang mga taon. Ang Agila Batalyon ay naging isang modelong unit na. At dumating din ang araw ng pagtatapos ng serbisyo ni Marco. Nagpapaalam na siya sa kanyang mga kasama. Ang mga junior niya ay ayaw siyang paalisin. Kuya Marco, sino nang mag-aalaga sa amin? Lumapit si Colonel Jimenez. Sa kanyang balikat, hindi na kolonel, kundi isang bituin na ng isang brigadier general. Na-promote siya dahil sa kanyang mahusay na pamumuno. Magaling, Marco, sabi niya. Ikamusta mo ako sa lola mo? At sabihin mo, binago niya ang buhay ko. Nang sa wakas ay lumabas na si Marco sa gatiang parehong gate kung saan siya pumasok na puno ng takot, humarap siya at sumaludo sa huling pagkakataon. Ngunit hindi siya umuwi sa syudad. Nagtungo siya sa isang tahimik na probinsya. Doon, sa isang maliit na bahay, nakita niya ang kanyang lola, tahimik na naggugansilyo. Lola, sabi niya, nakauwi na po ako. Huminto sa paggansilyo si Aling Letty. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang apo ay isa ng ganap na lalaki. Isang masayang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Mabutit nakauwi ka na, apo. Pinaghirapan mo yan. Niyakap niya ang kanyang apo. Ang balat nito ay maitim na dahil sa araw, ngunit ang mga mata ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Nang hapong iyon, magkatabi silang nag-uusap habang umiinom ng tsaa. Pinag-usapan nila ang hinaharap. Biglang naalala ni Marco, Lola, alam niyo po ba, ang palayaw ninyo sa militar, Lola Hawk? Dahil po sa inyo, wala nang nang-aapi ng matatanda. Ngumiti lamang si Aling Letty. Para sa kanya, ang pangalang Luwing Pilak ay isang lumang uniforme na matagal na niyang hinubad. Habang pinagmamasdan ni Marco ang kanyang lola, na isang ordinaryo at mabait na matanda, napagtanto niya, ang tunay na lakas ay hindi nasa mga bituin sa balikat o sa kapangyarihang nagpapasunod sa iba. Ito ay nakatago sa pinakaordinaryong anyo, nagmumula sa isang kaloobang hindi kayang baliin, na handang gawin ang tama sa pinakamahalagang sandali. Marahan niyang hinilot ang mga balikat ng kanyang lola. Isang maliit at tila mahinang balikat. Ngunit alam niya, ang maliit na balikat na ito ang minsang pumasan sa bigat ng buong bansa, at muling itinayo ang isang mundong gumuho para sa kanya, at sa marami pang iba. Ang alamat ng Luwing Pilak ay hindi na tungkol sa isang tao. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa, isang paalala na sa bawat isa sa atin, gaano man tayo kaordinaryo, ay may nakatagong lakas para ipaglaban ang tama. At sa katahimikan ng takip silim, ang kwento ay nagpapatuloy hindi sa mga libro ng kasaysayan, kundi sa puso ng bawat sundalong natutong rumespeto, sa bawat leader na natutong magmalasakit, at sa bawat apong natutong tumayo at lumaban, dahil sa inspirasyon ng isang maliit ngunit dakilang lola. Sana'y nasiyahan kayo sa kwento ng Luwing Pilak. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan sa paglalakbay na ito ni Lola Letty? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin, kaya't huwag mag-atubiling i-comment ito sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, mangyaring ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like, pag-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, sa pag-subscribe sa aming channel. Bawat interaksyon ninyo ay tumutulong sa amin na magdala pa ng mas maraming kwentong puno ng aral at inspirasyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Hoy, Lola! Ano nang kailangan mo rito? Bawal ang